Kumusta mga ka-movie? Welcome ulit sa Minutes Movie Recap. Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang 2023 American superhero movie film na pinamagatang Bloodshot. Nagsimula ang pelikula at pinakilala tayo sa ating bida na isang marino na si Ray Garrison. Kasalukuyan silang nagsasagawa ng operasyon sa Kenya. Pumasok sila ng bahay at walang awang inubos ni Ray lahat ng kalaban hanggang sa nakarating na nga siya sa isang silid. Nasa lubong niya doon ang kanyang main target na may hawak na hostage at pinilit siya nitong ibaba ang kanyang baril. Nakipagnegosasyon siya sa target hanggang sa naisahan niya nga ito. Mission accomplished. Bumalik si Ray sa Italy at malugod siyang sinalubong ng kanyang asawa na si Gina. Nagtungo silang dalawa sa baybayin para maglambingan. Sinabi ni Ray kay Gina na sa kabila ng lahat ng pagsubok na dinanas niya, uuwi pa rin siyang ligtas at buhay makasama lang si Gina. Kinabukasan aalis na sana si Ray nang bigla na lang may ilang mga armado ang pumasok sa kanyang bahay at inatake siya. Napapatakbo na siya, nabangga niya si Martin Axe na agad siyang tinurukan ng tranquilizer nang hindi niya napapansin. Nagising na lang si Ray na nakagapos ang kanyang mga kamay at paa at pinipilit siya ni Martin na sabihin ng ilang impormasyon galing sa nasagip nilang hostage sa Kenya, pero sinabi ni Ray na wala siyang nalalaman. Kaya dahil dito ay dinala ni Martin si Gina sa harap ni Ray at pinagbantaang papatayin nito si Gina kung hindi siya magsasabi ng totoo. Iginiit pa rin ni Ray na wala siyang alam at ginagawa niya lang daw ang trabaho niya bilang sundalo, subalit tinuluyan ni Martin si Gina. Sobrang galit na galit si Ray na sinasabing magbabayad siya sa ginawa niya. Hindi naman nagpatinag si Martin sa banta, sabay binaril niya si Ray sa ulo. Kalaunan, himalang nakaligtas si Ray at nagising siya sa isang pasilidad ng RST. Nakilala niya doon si Dr. Emil Harting, ang tao na nasa likod ng proyektong Bloodshot na siya rin ang bumuhay muli kay Ray. Kasama niya ang kanyang assistant na si Katie. Walang maalala si Ray sa nakaraan niya kahit na ang kanyang pangalan. Paliwanag ni Dr. Harting na si Ray ay patay na talaga at i-denonate ng US military ang katawan niya para pag-eksperimentuhan. Sinabi niya rin na ang RST ay parte ng US military na gumagawa ng mga super soldier. Ang dugo ni Ray ay gawa sa microbots na tinatawag na nanites kung saan may kakayahan itong mabilis na ma-regenerate ang katawang naputol o nasugatan. Pinakita rin ni Harting ang kanyang kamay na naputol na pinalitan ng kamay na metal. Pinakita niya rin ang katangian ni Katie na humihinga na lang ito sa pamamagitan ng respirator na nasa kanyang dibdib. Nandoon din si Tibbs na may mga kamerang nakabalot sa kanyang katawan at may kakayahan siyang makita ang target kahit saan man ito magtago. Sumunod na ipinakilala ay si Jimmy Dalton, isang dating Navy na may nakatanim na prosthetic leg sa kanyang mga katawan. Pagkatapos noon, nagpahinga na si Ray sa kanyang silid. Kinagabihan, naalala niya ang nakaraan niya kaya nakagising siya. Sinubukan niyang suntukin ng poste at dito niya napagtanto na nagtataglay nga siya ng superhuman strength. Pagkatapos, napansin niya si Katie na pinapakita ang kakayahan nito makatagal sa ilalim ng tubig. Nag-usap silang dalawa ni Ray at sinabi niya kay Ray na kalimutan na nito ang nakaraan at magpatuloy sa panibago niyang buhay. Habang nagiinuman sila, biglang naalala ni Ray lahat ng pangyayari bago siya patayin ni Martin. Sinubukan siyang pigilan ni Katie pero binaliwala niya lang ito sabay nagmadaling umalis para hanapin si Martin. Sa pamamagitan ng mga nanites na siyang dugo na nananalaytay kay Ray, nagawa niyang mahak ang Interpol network at makuha ang lokasyon ni Martin Axe. Binalaan siya ni Dr. Harting at inutusang bumalik pero hindi naniwala si Ray at sinabing meron lang siyang isang bagay na tatapusin. Ginamit ni Ray ang private jet patungo sa Budapest kung saan dito niya natunto ng kinaroroonan nila Martin na kasalukuyan nagsasagawa ng operasyon kasama ang kanyang mga tauhan. Nang makarating na sila sa tunnel, sinalubong sila ni Ray sakay ng malaking truck at sinagasa ito sa kanila para harangan ang kanilang daan. Pagkatapos isa-isa niyang inubos lahat ng bodyguard ni Martin. Kalaunan, na-corner niya na nga si Martin at sinabi sa kanya ni Martin na walang katotohanan lahat ng paghihiganting nasa puso niya dahil minamanipula lang daw siya ni Dr. Harting. Kinaumagahan, nagtungo na si Ray sa isang lugar kung saan hinihintay siya ni Katie, Dalton at Tibbs. Binalik nila si Ray sa RST para i-recharge. Maya-maya, lumapit si Dalton sa kanya para sabihin na hindi talaga patay si Gina na kanyang asawa at isa lang daw siyang toy soldier na paulit-ulit na minamanipula para pumatay. Pagkatapos sabihin nito ni Dalton, isinagawa niya na ang memory wiping procedure para maalis ang alaala ni Ray sa ginawa niyang pagpatay kay Martin Axe. Sa kabilang banda, dito na nga inihayag na lahat ng kaganapan sa buhay ni Ray ay isa lang palang eksena na ginawa ni Dr. Harting sa kanyang laboratorio.
Mula sa eksena ng pagsagip ni Ray sa pag-hostage, pagkidnap at pagpatay sa kanyang asawa at pagpatay na rin sa kanya ay pawang nilikha lamang ni Dr. Harting sa kanyang isip sa pamamagitan ng virtual reality. Pinapalitan ni Dr. Harting ang mga itsura na gusto niyang ipapatay kay Ray sa tulong ng IT expert na si Eric. Ngayon ay pinaplano na naman nilang patayin si Nick Barris sa pamamagitan muli ng parehong proseso sa paggamit kay Ray. Ngunit sa pagkakataong ito ay sinubukan tumutol ni Katie sa kagustuhan ni Harting dahil naaawa na daw siya kay Ray. Subalit pinangako sa kanya ni Harting na ito na ang huli na gagawin niya ito kay Ray. Tulad ng inaasahan, nagising muli si Ray at nagpatuloy muli sa parehong senaryo katulad ng una. Pero sa pagkakataong ito, ang taong nakita niya na ay si Nick Barris na pumatay sa kanyang asawa. Tulad ng karaniwan, nagmumonitor ang mga tauhan ni Harting sa loob ng laboratorio. Nagawa nilang malocate ang pinagtataguan ni Barris at agad na pinalipad si Ray patungong London. Nagawa rin ng IT expert na si Eric mahack ang CCTV camera ng hideout ni Barris kung saan sa pamamagitan nito ay mamomonitor nila lahat ng kaganapan sa loob ng bahay. Samantala si Barris naman ay may kasama ding IT expert na nagngangalang Wilfred Wiggins. Nagmungkahi si Wiggins na gamitin ni Barris ang EMP kung kinakailangan bilang pantapat laban kay Ray. Gayunpaman, ang device na ito ay kailangang ma-recharge ng 100% habang si Ray naman ay nasa loob na at inuubos na ang mga tauhan niya. Sa kabilang banda, lubos na nag-aalala si Harting dahil sa EMP kaya sinubukan niyang utusan si Ray na umalis na sa lugar pero hindi siya pinansin ni Ray. Narating na nga ni Ray ang pinagtataguan ni Barris, subalit si Barris ay bigong mapagana ang mga EMP kaya dahil dito ay tinuluyan na siya ni Ray. Katulad rin ng pagpatay niya kay Martin Axe, sinabi ni Barris na minamanipula lang din siya ni Dr. Harting. Sa kabilang silid, mayroon palang extra na EMP device si Wiggins at pinindot niya na nga ito. Nothing on the screen, Eric. There's no signal. Pagkatapos, ginising ni Wiggins si Ray gamit ang powerful electrical charge. Nagpakilala siya kay Ray na isa siyang IT expert at pinilit lang siya magtrabaho kay Barris. Dagdag niya pa na willing siyang tulungan si Ray. Pagkatapos inihayag ni Ray kay Wiggins kung bakit ang mga killer na nasa isip niya nang pumatay sa kanyang asawa ay papalit-palit ng muka. Dito na nga sinabi ni Wiggins ang katotohanan kay Ray na minamanipula lamang siya ng RST para ipapatay lahat ng mga taong lumalaban sa RST. Dahil dito ay napagtanto na nga rin ni Ray na marahil si Gina ay buhay pa kaya nakiusap si Ray kay Wiggins na pahiramin siya ng kotse para hanapin si Gina. Subalit nag-aalala naman si Wiggins para sa kanyang sarili na baka mahuli si Ray ng RST at sa susunod ay gamitin naman ng RST ang mukha ni Wiggins para siya naman muli ang ipapapatay kay Ray. Ngunit nagpumilit pa rin si Ray at ibinigay niya ang kanyang blood sample para pag-aralan ito ni Wiggins. Pagkatapos, hiniram ni Ray ang vintage car ni Wiggins sabay umalis na ito para magtungo sa bahay ni Gina. Sa wakas ay nahanap niya na nga si Gina at inakala niyang kasal pa rin sila. Gayunpaman, naguguluhan si Gina sabay sinabing matagal na daw siyang nakapag-move on at mayroon na rin siyang bagong asawa. Nagtataka si Ray at tinanong niya kung kailan sila huling nag-usap. Tugon ni Gina na 5 taon na silang hiwalay at huling nag-usap. Sobrang na-heartbroken si Ray sa nalaman at biglang sinagasa siya ng isang truck. Si Dalton pala ito na tinutugis siya kasama si Tibbs. Sa kabilang banda, inutusan ni Harting si Katie na tugisin nito si Wiggins pero nang tumanggi si Katie, ginamit ni Harting ang kanyang kontrol laban kay Katie dahilan para mahirapan siyang huminga. Kaya wala nang nagawa si Katie kundi sumunod at agad niyang tinugis si Wiggins. Sumunod na eksena, kinausap ni Dr. Harting si Ray sa isang virtual world. Dito inilabas ni Ray ang buong galit niya kay Harting, ngunit sinabi ni Harting na ginagawa niya lang ang makakabuti para kay Ray. Pagkatapos ng pag-uusap nila, ibinalik niya na si Ray sa laboratorio para i-extract ang nanite sa katawan niya. Bumalik si Katie sa lab para sabihin na nakatakas raw si Wiggins. Nagpanik si Harting kaya agad niyang pinakansela ang extraction process. Sabay pinag-utos niya na gawin muli ang parehong procedure kung saan mukha na ni Wiggins ang ipapatumba nila kay Ray. Muling bumalik sa simulation si Ray, ngunit sa pagkakataong ito ay pinigil siya ni Katie. Inutusan na rin ni Katie si Wiggins na i-hack nito ang buong server ng RST. Lumalabas na plinano pala nila itong dalawa para matigil na ang pagmamanipula ng RST kay Ray. Dahil dito ay nagalit si Harting at sinubukan niyang i-shutdown si Katie, pero sa mga puntong ito ay nahack na ni Wiggins ang access niya sa breathing implant ni Katie.
Wala nang choice si Harding kaya inutusan niya si Dalton at Tibbs na habulin si Ray at patayin. Nahanap na rin ni Wiggins ang server room at agad niyang inutos kay Katie na wasakin ito. Balik kay Ray, kinumpronta na siya ni Dalton at sumunod din sa kanila si Tibbs kaya isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ng isa laban sa dalawa. Kasunod nito, kinumpronta na rin ni Ray si Dr. Harding. Tinira siya ni Harding gamit ang grenade launcher pero nagawa pa rin ni Ray makapag-regenerate. Napansin naman ni Wiggins na bumababa ang nanites ni Ray at sinabing posibleng ikamatay niya ito kung magtatamu pa siya ng isa pang atake. Subalit sa kabutihang palad, nagawang kontrolin ni Ray ang kanyang mga nanites at napigilan nito ang ikalawang atake ni Harding. Pagkatapos lumapit siya kay Harding, sabay binagsak niya ang bomba dahilan para sumabog silang dalawa. Sa huling eksena, na-recover ni Wiggins ang katawan ni Ray at muli siyang binuhay. Na-reprogram niya rin ang mga nanites sa katawan ni Ray para lalo pa siyang palakasin. Sa pagtatapos ng pelikula, magkasama ang tatlo para sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Dito nagtatapos ang ating kwento. Sana ang ilang minutong pagbuod ng pelikula ay nagbibigay sa inyo ng saya. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe, like, share at pindutin na rin ang bell button upang lagi kayong updated sa bago nating palabas. Thank you for watching.